Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 7 o'clock in the morning here in the Philippines at may matindi tayong pag-uusapan ngayon. Ito ay tungkol kina House Speaker Martin Romualdez at itong si Vice President Inday Sara Duterte nagkita sa launching ng pier ng Liloan. Okay? Yan ang pag-usapan natin kung ano ang nangyari dito sa kanilang pagkikita na alam naman natin na kontrobersyal silang dalawa dahil nga dyan sa pag-resign ni VP Sara sa Lakas CMD. Okay, yan, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay, marami ang marating ang ating impormasyon na mahalaga. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go. Thank you. And also guys, subscribe, follow Donmar TV kung bago ka pa lang sa aking channel, sa aking page sa YouTube at sa Facebook para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go. Thank you. Okay, pag-usapan na natin directly itong nangyari sa Liloan launching. Okay? Kung saan makikita mo sa first picture natin nagbibiruan itong si Presidente Bongbong Marcos at si Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Nangyari yan sa Liloan launching pier. Okay? Tinatawag nilang Pier 88 yan. Okay? So yan, nagbibiruan sila, no? Na makikita mo at during the speech of Presidente Bongbong Marcos, ang nag-introduce kay PBBM ay si Vice President Inday Sara Duterte. At sinabi pa ni PBBM na itong si Vice President Inday Sara Duterte ay BFF niya. So best friend forever daw silang dalawa, no? Sa na-mention niya ni PBBM na sa lahat ng kaguluhang recently na nangyari, BFF pa rin silang dalawa. Oh, ayan. Ang nakaka-awkward dito, kasi sa video na ipinakita ng RTVM, sinubaybayan ko talaga from start to finish yung video, ay wala akong nakitang scene na itong si House Speaker Martin Romualdez at si VP Sara ay nagkamayan man lang o nagkausap. Wala talaga. By the time na umupo sila dyan in front, ayan, nakita nyo sa picture, nagpalitan ng seat itong si Martin Romualdez at itong si itong Governor Gwen of Cebu. Okay? Nagpalitan sila. Supposedly, itong si Martin Romualdez ay katabi ni Presidente Bongbong Marcos, no? Pero itong kasi ganyan talaga ang setup pag may ganitong mga inauguration, mga launching, dapat ang House Speaker nakatabi sa Presidente. Yung Vice President naman ay nakatabi rin sa Presidente, no? Pero pagdating ni Gwen, Governor Gwen, nag-giveaway itong si House Speaker Martin Romualdez kay Gwen. It only shows sa body language ni Martin Romualdez na takot siya kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi talaga siya napansinan, no? So, ito maraming mga reaction ang mga netizens sa nangyari kahapon, Saturday, sa launching ng pier ng Liloan. Okay? At klarong-klaro na itong si Presidente Bongbong Marcos ay wala siyang masamang loob, walang masamang feeling tungkol sa ginawa ni Presidente Bongbong Marcos, ni Vice President. Okay? Kasi tinawag pa nga niya na best friend, BFF, itong si VP Sara at nagbiruan pa silang dalawa. Okay? So, kung sino man ang kakampihan ni PBBM, si VP Sara man o si House Speaker Martin Romualdez sa pagtakbo this coming 2028 election,
kay PBBM na yan kung sino ang kanyang kakampihan. Pero may na-realize ako, no? May nabasa akong post tungkol sa pag-resign ni VP Sara sa lakas CMD. Which is my point si Sas Rugando, Sasot, no? Alam niyo naman. Ipapakita ko ang kanyang point of view kung bakit nag-resign itong si VP Sara sa lakas CMD. Okay, papakita ko sa inyo, okay? Ayan. Ito ang explanation ni Sas sa kanyang interpretasyon, sa kanyang analysis kung bakit si VP Sara ay ayaw na sa lakas CMD. Basahin ko ang sinabi ni Sas Rugando Sasot. The best way to defeat Vice President Sara is to keep her in lakas CMD. Yan ang best na gagawin ni Martin Romualdez, no? Kung gusto niyang labanan si VP Sara. And then drop her as a presidential candidate a year or so before 2028. Being abandoned by your political party is a political death sentence. You put the person off guard and thus would have to build a political machinery in just a year before election. This is an explanation in English. So, itatagalog ko mamaya ang explanation dito, ha. It's a political stranglehold strategy that's no longer possible with Sara early exit from lakas. She freed herself from a future deadly political abandonment. Now Sara is free from the shadow of that sinister future. She did this at the right moment. She widened her strategic space and thus would force other political figures to recalculate. And this recalculation has now to be performed through a fog of uncertainty that Sara introduced as she released herself from the political party that could pull off a Malacca Strait problem in her political future. If this were geopolitics, Sara did what China did. Build a way to avoid the Malacca Strait by opening a port in a coast of Myanmar. So parang kinumpare ni Sas Rugando yung ginawa ni VP Sara sa ginawa ng China. While her future opponents are now navigating a fog, Sara is navigating a clear sky. Her early exit from lakas would unveil those who are already plotting against her political future. Pinausukan ni Sara ang puno para lumabas ang insekto. Okay? So itong pag-resign ni VP Sara sa lakas CMD, marami itong meaning, marami itong benefits na makuha itong si VP Sara, no? Kasi the way Sas Rugando explain this is kapag manatili itong si VP Sara sa lakas CMD, magiging kawawa ang future ni VP Sara. Hindi siya magtagumpay bilang tatakbong presidente sa 2028, no? Kasi hindi natin alam na baka itong lakas CMD na political party, hindi si VP Sara ang kanilang iluklok bilang president, no? Kasi nakikita na ng taong bayan na may interest itong si House Speaker Martin Romualdez na maging presidente this coming 2028. So maging conflict yan kay VP Sara. So kung ilaglag nila itong si VP Sara at the early, yung malapit na yung election, alam naman natin na kapag tatakbo ka ng Vice President, nangingiilangan na yan ng malaking pera. Okay? You need a strong political party like lakas CMD. So, it's too late for VP Sara na maghanap ng
bagong political party, matatalo siya. Kasi it's a big factor na ngayon yung machinery. Okay? At si Martin Romualdez yung mananalo. O parang ganun ang ibig sabihin ni SAS. So, ang early exit sa Lakas CMD kay VP Sara, it only shows na si VP Sara ay hindi takot kay Martin Romualdez at she is ready to find another political party that will support her this coming 2028 election. Nafi-feel ni VP Sara na merong interesado sa merong interesado na politician na kasama niya sa Lakas CMD, and that is House Speaker Martin Romualdez. Kaya nga nag-post siya sa Instagram sa iyong ambisyon, no, na magiging presidente. Hindi man binanggit yung presidente, ikaw ay nagiging tambaluslos. So dito pa lang sa sinabi ni Sas Rogando Sasot, advantage ito sa side ni VP Sara. Talagang brilliant itong si VP Sara, kagaya ng kanyang tatay. Okay? So hindi natin alam na itong si VP Sara pwede itong pupunta sa PDP laban, no? Hindi ko na natin alam kung diyan ba ang patutunguhan ni VP Sara, no? So at least ngayon nalaman niyo na kung ano ang rason kung bakit kumalas itong si VP Sara sa Lakas CMD. Hindi nagustuhan ni VP Sara yung ginawa ni Martin Romualdez kay GMA. Okay? Ayaw ni VP Sara na plastikan. Okay? Hindi talaga sila nagpansinan dito sa launching ng Liloan Port. Ayan. Si VP Sara at si PBBM, walang problema ang kanilang relasyon. Tawang-tawa pa nga silang dalawa, laging nagkausap, tinawanan nila ang mga pangyayari. Which is very awkward by House Speaker Martin Romualdez. Pinsang buo yan ni PBBM. But alam ko, the way PBBM starts to ignite na whether you like it or not, VP Sara, ikaw yung BFF ko, sampal yun sa mukha ni Martin Romualdez. Martin Romualdez, hindi ikaw ang kakampihan ni PBBM. At dito natin yan na-conclude. Okay? Tama si Sas sa kanyang analysis dito. It's a good thing na si VP Sara ay hindi na Lakas CMD para sa 2028 election makapaghanda siya ng maayos. At alam ko sa ngayon itong si VP Sara ay naghanap na ito o meron na sigurong kausap ito kung saan siya papunta na political party. But I know itong si VP Sara hindi pa yan nag-isip ng election. Ito ay focus sa kanyang trabaho. No? Hindi ito kagaya ni Martin Romualdez na meron ng kapraningang nangyari na baka raw siya ay i-oust, tanggalin sa house, o ganon, ganyan, by GMA, na hindi naman siya rumirespeto kay GMA kahit ito ay senior na sa when it comes to politics. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Okay? Pag-usapan natin yan sa comment section kung ano ang iyong reaction tungkol sa analysis ni Sas Rogando tungkol sa pangyayari kay VP Sara at Martin Romualdez. Okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day, happy Sunday, and God bless sa inyong lahat.
News.